Right. So, sino ang nag-suffer last week or this week? Taas ng kamay. Sino ang may mga pagsubok at paghihirap this week? O, di ba? Excited na tayo ngayon. Ako! No? Dati kapag merong ka problema, ati kong problema. Pero ngayon, who suffer this week? Amen! Amen! Di ba? So, because sa mga bago natin, no, pinag-aralan po natin yung how to suffer well. Kung paano ba tayo maghihirap ng maayos. Akalain mo tinuturo sa church kung paano maghirap ng maayos. No, salamat dito sa Bible, na halos luray-luray na. No, at ang salita ng Diyos kailanman ay hindi nagmamaliw. Pinag-aralan natin how to suffer well. And we talk about the life of Job. Okay. Sino dito ngayon ang gumawa ng kanilang assignment, pinakinggan sa audio Bible ang Book of Job? Taas kamay. 1, 2, 3, 4. Pag ganun-ganun pasulpot-sulpot. So, sa mga gumawa ng assignment nila, God bless you. Sa mga hindi pa nakikinig, God bless you still. Pero mas maganda kung pakinggan natin. Amen? Alright. So, nandito tayo sa part 2. May part 2 pala. No, may part 2. May pangalawang serye tayo sa how to suffer well. Pero, this time, di ba we tackled at pinag-usapan natin mula sa Job chapter 1 hanggang Job chapter 42 ng 1 to 6. May natitira pa. Job 42 verses 7 to 17. Yun, no? Imagine niyo pinag-aralan natin 42 chapters with 6 verse ng isang bagsakan. But this time, dito sa kakaunti, isang hapon din, isang maghapon. Diba? Imagine that. Amen? Are you ready for the Word of God? Okay. So, if you are ready, I entitled, ang title ng ating teaching today is, Be Excited. Times 2 at Job 42. Sinong gusto ng times 2? Sinong gusto ng multiplication? Double portion? Lalo na kung blessing? Yan. Kung may suffering, may blessing. Kung may book of Job, may book of Psalms. Amen? No? Kaya, pero next week, hindi na muna ako, ha? Okay. So, recap lang, ang theme ng Book of Job talks about bakit nga ba yung mga Kristiyano o yung mga tao ay maraming paghihirap. Tama? At natutunan natin na naghihirap man tayo, pwede nating i-improve ng maayos while we are suffering, yung pag-handle ng ating paghihirap. No? So, we talk about the doctrine of suffering. By the way, is Michael here? No, not here. Okay. No English today? There's another one. Hi, brother. Do you understand Tagalog? Okay, let mommy translate. All right. I'll try my best. But I guess my best wasn't good enough. Just once, I'll speak English. All right. Okay. So, let's go back. And, di ba ang tanong, if God is good and powerful, then why there's suffering? Kung talagang mabuti ang Diyos, bakit may paghihirap? Di ba? And natackle natin yan. And itong part 2 natin, i-expound ko lang. Say expound. Expound. No? Yung mga dahilan kung paano o yung how we can suffer well. So, let's jump in quickly. Totoo ba na ang pagsubok ay hindi pare-pareho sa bawat tao? Do you agree with me? No? Certainly true that suffering is not identical. No? It's different to everyone. Magkakaiba ang pagsubok natin. And sa mga pagsubok na to, kailangan nating makinig sa mga naghihirap. For example, may lumapit sa atin na kaibigan at naghihirap siya, we must listen. Tama? So, we will have to listen understandingly. Ibig sabihin, makikinig tayo ng may pangunawa sa bawat naghihirap so that they will be ministered. No, para sila ay mabless, kailangan na, sometimes kapag may nagrereklamo, no, sometimes kapag may nagsasabi ng problema sa atin, ang kailangan lang nating gawin is
makinig. Remember, tinuro ko, sometimes you zip your mouth, just listen. No, di tulad ng mga kaibigan ni Job, they never stop talking. No? So somehow, imbis na ma-comfort si Job, nasaktan yung puso niya and it leads him to be emotional. And he questioned God. Tama? So, totoo. Kapag may mga hirap at pasakit, sabi ni Apostol Paul, let us just weep with those who weep. In Tagalog, Romans chapter 12 verse 15, ang sabi, sabayan niyo po ako, makigalak kayo sa mga nagagalak at makiramay kayo sa mga naghihinagpis. So tayo bilang magkakaibigan, bilang mag-churchmate, magkakasama sa happenings at magkakasama sa sufferings. Hindi yung tuwing masaya lang, nandun kayo para sa isa't isa, pero kapag nangailangan na ang kaibigan at ka-life group ninyo, nawawala na kayo. Kapag MLG at may pa-swimming, punong-puno tayo, 3 bus. Pero pag prayer meeting, 10 na lang kami. Hello? No? So, Apostle Paul, no, is instructing us na makiramay din tayo sa mga naghihinagpis, especially kapag may nawawalan, no? By the way, condolence sa David family, no, kila Hardy, Kent, and Shana. No, let's have a moment of silence para dun sa kanilang lolo. Father, comfort the family of Hardy, Shana, and Kent. Bless them, O Lord God, and give them peace and comfort at this moment while they are grieving, O God. In Jesus' name, amen. Ayan. So nakikiramay tayo. Yet, there are also biblical truth about suffering that can help us handle well. At sinabi ko to last week. Natatandaan nyo ba yung 4 points last week? Sige, magbigay lang isa. Number 1. Huwag mo na ipa-flash, ha? Ano? May nag-amen. Ano? Hala ka. Nalimutan nyo agad. How will you handle your suffering well? Wala na nakaalala? Wala nag-take down notes? Lagot. Ay, very good. Sino yun? Tumayo. Ano, Ubing? Pakilakas? Nag-take down notes. Bigyan ng jacket. Palakpakan. Praise the Lord. Nag-take down notes. No? Remember the following. Sabi niya, number 1, all suffering is the result of the fall. So, resulta ng pagkakamali ni Adan at ni Eva, kaya tayo naghihirap. So, may pinagmulan, may root cause. Lahat ng nangyayari sa buhay natin may pinagmulan. Merong pinag-ugatan. Merong bang problema na walang pinag-uugatan? Sumulpot na lang? Wala. In every problem na pagdadaanan natin, merong pinag-ugatan. So, number 1 na kailangan nating tandaan, kaya tayo namumroblema at may problema, kasalanan ni Eva at Adan. Ikaw kasi Eva at Adan eh. Oh, kasalanan mo yan eh. Naipasa sa amin. Remember, lahat tayo may kasalanang mana. No, it is inherited sin. No, in Genesis chapter 3 verse 16 to 19. Para malaman nyo, nasa scripture. Sinabi rin niya sa babae, dahil sa ginawa mo. O, taas kamay mga babae. Taas kamay. O, mga lalaki, sabihin natin, dahil sa ginawa nyo. Dinagdagan ang paghihirap. O, mga babae, dahil sa ginawa nyo. Sabi dito sa Bible, dadagdagan ang paghihirap. So talagang mga babaeng to. No? Dadagdagan ang paghihirap mo sa pagbubuntis at mararamdaman mo ang sobrang sakit sa iyong panganganak. Mga nanay, masakit ba talaga ang manganak? Mahirap ba ang 9 na buwan? Kasalanan nyo eh. Gutom kayo lagi. Nakita nyo lang maganda sa paningin, kinain nyo eh. Sinabi nang huwag kainin, kinain nyo eh. O yan tuloy, nadagdagan ng sakit, no? Sa inyong panganganak. Pero sa kabila niyan,
hahangarin mo pa rin ang iyong asawa at maghahari siya sa'yo. Ikaw na ang nasaktan, minsan niloloko ko na rin ng asawa, hinahangad-hangad mo pa yung asawa mo. Relate? Yung minsan nasasaktan ka na, dinudurog na yung puso ng asawa mo, pero bakit parang lagi mong hinahabol-habol yung halimuyak ng asawa mo? Kasi biblical yan. Yan ang isa sa mga sumpa. Nakalagay dyan, no? So sabi niya, maghahari din yung tatay. Amen? Oh, mga babae naman, taas kamay ng mga lalaki. Kala nyo Kala nyo, sila lang. Sinabi niya rin sa mga lalaki, dahil naniwala sa asawa mo, uto-uto. Yung mga lalaki kasi uto-uto, no? Anong English ng uto? Brother, uto-uto is tutu. Nanay, ano nga yung uto-uto? Basta, bala na si mother. Mommy will explain to you, Mga lalaki, uto-uto. Dahil naniwala ka sa asawa mo at kumain ka rin ng bunga ng punong kahoy na ipinagbabawal ko sa inyo, susumpain ko ang lupa. Kaya sa buong buhay mo ay magpapakahirap ka ng husto para makakain. Sino ang kayod ng kayod? Tatay. Sino ang laging nasa palayan? Tatay. Kaya majority ng nasa church ngayon ay nanay. Dahil lang sinasabi, ang mga tatay, busy po. No? Tutubo sa lupa ang damo at mga halamang may tinik. Totoo po ba sa mga magsasaka? Sa tuwing magsasabog po kayo ng palay, kahit naman wala kayong sinabog na damo, mas lumalago ang damo. Kasi kasalanan nyo. Ng mga lalaki, si Adan. No, kaya tayo may problema. Ang kakainin mo ay manggagaling sa mga pananim sa bukid. Kinakailangang magpakahirap ka ng husto. Mga tatay, ang hirap ba kumita ng pera? Kahit magsiman ka, malalayo ka sa asawa mo at sa pamilya mo. Kahit malaki ang kita sa mga siman. No? Mahirap magtrabaho. No? Kinakailangan magpahirap ka ng gusto para makakain. Hanggang sa bumalik ka sa lupa na iyong pinagmulan. O ito, bakit ako naniniwala sa Biblia? Dahil sa lupa ka nagmula, sa lupa ka rin babalik. Lahat ba tayo pag namatay? Pag sinunog, pag cremation, magiging abo? Saan ba tayo nagmula? Sa alabok, sa abo. Pag hindi naman tayo sinunog, nilibing lang tayo ng buo pa, ano mangyayari sa katawan ng lupa natin? Maagnas. Anong natitira? Buto. So naniniwala tayo because it is biblical. So sa bawat kasalanang gagawin natin, may karampatang parusa. Pero, noon yan. Salamat kay Jesus na nagbigay sa atin ng kalayaan ngayon dahil tayo'y natagpuan ay yung pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Di ba kay buti ni Jesucristo? Kung wala si Jesus, lahat tayo. Pag tayo nagkasala, papatayin tayo. In the Old Testament, pinapatay ng Panginoon ang mga hindi nakakaabot doon sa standard niya. Tama? So, balikan natin. Bakit may paghihirap? Tandaan natin ngayon kaya tayo naghihirap dahil may nauna na nagkamali. Si Eva at Adan. Pagpunta natin sa langit, sinong una niyong hahanapin? Ako si Eva at Adan. Ikayo, munta na ko kine. Pinahirapan niyo kasalanan niyo Di ba, no? Meron kasing ibang hahanapin daw nila si Pablo. Pablo, paano ka nag-start ng church? Paano ka nakakapag-disciple ng madami? Grabe, amazing ka, Pablo. O yung iba si David. Gaano kaya kagwapo si David? Kahit maliit, pero ang dami niyang babae. Di ba? Ako siguro hanapin ko si Eva at Adan. Hindi ko kakausapin si Eva, si Adan. O tiko. Uto-uto ka. It's just sharing. Baka mas splice tayo, ma-Facebook tayo, no? Anyway, this is
the reason why we must understand that we suffer because of the fall of Adam and Eve. So, namana natin yun. So, nandito tayo sa mundong ibabaw na makasalanan, natural may kasalanan. We are here on earth. This is a fallen world. That's why we sin. Even if we don't want to, but there's this flesh, that really, there's this flesh that always wanted to, do some bad things. That's why we need the Holy Spirit so that He can guide us. Ay, salamat. Nakaisa na. Okay. Number 2. So, naunawaan na po natin. May suffering kasi, may unang nagkamali, nagkasala. So, do not condemn yourself kung may mga problema o pagsubok tayo sa buhay. Again, can you tell your neighbor, do not condemn yourself if you are suffering sometimes. This is not a punishment. It is only because we inherited the sin. Okay, number 2. So we can handle it well. Kasi di ba kapag alam mo na naghihirap ka at alam mo na may ibang sisisihin si Eva at Adan, somehow okay na. Hindi ako talaga ang may kasalanan eh. Si Eva at Adan talaga eh. Tama? Somehow it will feel good, no? That's one truth. Number 2, God is near to us even in our suffering. Alam nyo ba na sa tuwing naghihirap tayo, mas lumalapit tayo sa Diyos? Sino mag-a-agree sa akin dito? Pag masaya ang buhay, pag maraming pera, nalilimutan ng Diyos. Ang thank you lang natin is, thank you Lord. Pag magpipray, thank you Lord for this food, amen. Pero pag wala kang pagkain, wala kang pera, umiiyak ka, humahagulgul ka. Pati yung toilet bowl mo, niyayaka mo na, oh Lord, ang sakit-sakit naman ang problema ko. Somehow, it will take you 1 hour inside of the toilet. Umano ka dyan. Dali lang, pinagdadasal kita. Or sometimes, or most of the time, when you don't know what to do, your last resort is always God. Which is wrong. Dapat sa unang bugso ng problema at pagsubok, ang uunahin nating hanapin ay si Jesus. But sometimes, especially sa mga nanay na may problema sa pera, bago natin hanapin at lapitan ng Diyos para magdasal, ang una nating hinahanap, si Mars. Mars, pautang. Diba? O kaya si Musta. Si Mustang. Kilala niya si Mustang? Halimbawa, may friend ka sa abroad. Friend, Musta. Okay naman, friend. Pautang, friend. Kung di ka mangungutang, di ka mangungumusta. Talaga, maraming Mustang ba dito? Or kung hindi man yung si Mare, si kapitbahay. O kaya si Asa. Ay, naku, baka maano tayo. Sorry. Cut. O kaya, 5-6. Yung mga brothers nating mga nakamotor. Diba? O kaya, yung bridge, itang tetete ka. Talete. No, this is something serious, but I have nothing against that. Pero kung di kaya, wag. Kasi, ang una dapat nating lalapitan ang Panginoon. Kasi, maniniwala ba kayo sa akin, or will you agree with me, when you don't know what to do, at natry mo na lahat ng solusyon, in the end, doon ka lang magdadasal. Doon ka lang iiyak. Pero after you pray, natatapos ang problema mo. Tama, mali? May pinapadala ang Diyos na tutulong sa atin. God is sending someone to help us through our problems. Tama, mali? No? That's why God is near to us even in our suffering. Mas nakaka-connect tayo sa Diyos kapag naghihirap tayo. Pag may pinagdadaanan tayong mental, emotional, financial, mas nalalapit tayo sa Diyos kasi wala na tayong kilalang kakampi kundi siya. Tama? Sabi ng Psalmist, Psalm 34 verse 18. Sabay niyo ko. Malapit ang Panginoon sa mga may bagbag na puso at tinutulungan niya ang mga nawawalan ng pag-asa. Ang tunay na pag-asa ay si Jesus.
Hindi si Asa. Hindi si Bangko. Hindi si Mars. Sino daw ang tunay na nagbibigay ng pag-asa? Si Jesus. So we can come to God to receive His grace in times of need. Ano yung grace? Biyaya. Tama, mali? No? So kapag nauunawaan natin ang katotohanan na ito, kapag naghihirap ka, ang una mong lapitan, si God. So you can handle it well. Kasi kapag ang nilapitan mo, ibang tao, you won't handle it well. Lalo na kapag kumatong ka, Pastor. Oh, paano ka? Pairam nga pong 500. Oh, ano naman 500? Pambili lang po ng gamot, wala akong 500. Lumapit ka sa Diyos, magdasal ka. Ipapakita niya sa iyo kung sino ang tutulong sa iyo. Okay po, halika, pag-pray kita. In Jesus' name, Lord, mangusap ka po sa kapatid ko, i-bless mo po siya, hilumin mo po ang mga taong may sakit in Jesus' name. Thank you, Pastor. Umuwi. After 2 minutes, bumabalik. Pastor, bakit nagdasal ka na? Opo. Ikaw po yung pinakita ni Lord sa prayer. Baka nagkamali ka. Baka inisip mo lang ako kasi maganda yung bahay ko. Kasi sa totoo lang, wala ko 500 ngayon. Meron ako 200. O sige, sa'yo 100, sa akin 100. At least may pangkain pa kaming mag-asawa. Pero balik ka kay God. Baka di mo siya kinausap. Baka inisip mo lang ako makakapagpahiram. Kasi kung ako yun, dapat may 500 akong hawak. Tama, mali? No? So we can come to God first before anything. At kapag naghihirap tayo, tuwing kakausapin natin ng Diyos, di ba nasasabi natin lahat? Hindi tayo may filter. Kapag kasi sa kakilala mo o kaibigan mo, may filter ka pa pag may pagsubok. Somehow, tama? Lalo na kapag meron tayong mga problemang marriage or mga magbe-best friend na youth. Minsan ayaw niyong ipagsabi. Kasi madalas, no, anong cheese ang di nauubos? Chismis. Tama? Mahirap. So we hold on. Kasi kapag hindi, matichismis tayo. So kanino natin nasasabi lahat? Hey God. Umiiyak ka pa nga Nagsusumbong ka kay Daddy God. God, bakit naman ganun, God? Mahal na mahal ko naman yung asawa ko. Binibigay ko naman lahat sa kanya. Pero bakit ganun pa rin siya sumagot sa akin? Kasi pag sinabi mo yun sa asawa mo, ikaw naman, sagot ka na sagot, di ka na nagbago. Bakit ako? Ganito. Mag-aaway na kayo. Tama? Pero kanino ka lalapit? To handle your suffering well, you must go to God. Because He wants you to get near to Him. Paano ko nalaman? No? Kasi siya lang ang kakanlong sa'yo. Ano sabi ng psalmist sa chapter 46 verse 1? Ang Diyos ang ating kanlungan at kalakasan. Kasi minsan yung kaibigan natin, nagiging kahinaan din natin. Magsasabi ka ng problema habang naghihirap ka, ang gagawin niya, bili na lang tayong Red Doors tol. I-gin na lang natin yan tol. Lalo ka maghihirap. Ang problema mo, pera. Pinagastos ka pa. Manutang ka pare. Okay mo yan. Ano nangyari? Di lalo nag-suffer. Hindi lang yon. Okay siya nung nagiinuman, pero the next day, may hangover. Di doble suffering. Pangatlong suffering. Ayan na naman si Bangbang, yung asawa mo. At hintanaping utang, minom ka pa, may utang ka pa, yan, mintong ka pa, sakit mong katawan. Bang, 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 bang. So when you are suffering, go to God first. Kasi you may have near friends, and yet sometimes these friends might bring you down. You thought they are there for you to help, or for them to help you. But sometimes, taking for granted your vulnerability so that they can drink free. You get that? Sometimes they take for granted your vulnerability so that they can drink free.
Siyempre, masama loob mo. Bili ka pa, pare. Bili pa tayo. Nakakadami ako. See? Relate ba? No? So, in Hebrews chapter 4, verse 15, sabi niya, nadarama, ito pa yung another truth. May kasangga tayo. That even God, Jesus Himself, He is the high priest. Look what it is written in the book of Hebrews. Nadarama rin ng ating punong pari ang lahat ng kahinaan natin. Jesus feels what we feel. So, He has passion for us. He has compassion for us. No? Dahil nararanasan din niya ang lahat ng pagsubok na dumarating sa atin, pero hindi siya nagkasala. Who is the perfect man who lives on earth? Only Jesus. No? Kaya wag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng maawaing Diyos para matanggap natin ang awa at biyayang makakatulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Sino daw ang mas makakatulong sa panahon ng pangangailangan? God Himself. So, di ba hindi ka mapapraise the Lord kapag may pagsubok ka? Hello? Bakit hindi ka magpipraise the Lord pag may pagsubok ka? Lalapit ka sa Diyos. Ibig sabihin, God is stopping you, calling your attention because He loves you. Kapag hindi ka tinap ng Lord at wala kang pagsubok, ibig sabihin, hindi ka lalapit. Ibig sabihin, hindi ka special. So sa lahat ng mga may pagsubok, lalo na't patong-patong at sunod-sunod, tas lumapit kayo sa Diyos, iiyak nyo, walang ibang pinakamasarap na lugar kundi sa presensya ng Diyos. Hangad ko lang ay manat presensya mo natagpuan. Di ba? Hangarin lang natin yung presensya ng Diyos. Sino dito, when you are in the presence of God, hindi mo ma-explain, pero ang saya mo. Hindi mo maintindihan bakit halos ayaw mong kumawala dun sa presence ni God. Diba? Because He is the one who's giving us peace of mind. When we are suffering, as we draw closer to God, we go near to God, mas nakakaniig natin ang Panginoon. Isn't it a blessing? And when you know that your Jesus is yung kanlungan mo at tutulong sa'yo, dapat tayong lahat maging matatag sa pananampalataya. Kasi yung sandalan natin, hindi kailanman nagbabago. Amen? Number 3, how to handle this suffering well. No? Remember that God is sovereign. Our sufferings are not meaningless. Ano yung sovereign? Pinakamakapangyarihan. May tatalo pa ba sa pinakamakapangyarihan? Wala na. So, tandaan natin na yung paghihirap natin ay may kabuluhan. Sinong naniniwala o mag-a-agree sa akin na may kabuluhan lahat ng suffering natin? Amen. No? Rather, no, these things, God always has this good intention for everything that we suffer. May magandang intensyon ng Diyos sa lahat ng paghihirap natin. Imagine ninyo sa bawat paghihirap, pag nakaalpas kayo, may lesson. Tama? Sa bawat problema, may tanong ako sa inyo, sa 40 years, 70 years, sa bawat problema dumarating sa atin, di ba nakakaraos? Bakit kaya? Dahil may tumutulong sa atin. Dahil merong pinakamakapangyarihang Diyos na gumagabay sa atin at nagpapadala ng mga tao o anumang tulong para alpas tayo so that we can overcome. No? Look at this story in Genesis 50:20. No? Ito yung story ni Joseph. Do you know Joseph? Joseph the dreamer? 12 tribes of Judah, anak ni Israel. Tama, Jacob, no? Sabi niya dito, totoong nagplano kayo ng masama sa akin, ang sabi ni Joseph. Pero plinano na ng Diyos na magdulot iyon ng kabutihan na siyang nagligtas ng marami sa inyo sa taggutom. Naaalala nyo ba
na yung mga kapatid ni Joseph, binenta siya to be slave. Muntik nilang patayin at itapon sa kanal. Pero, ang ginawa nila ay binenta nila si Joseph sa Ehipto. No? God allowed it to happen for a reason. Nung unang panahon na binebenta siya, magulo. Hindi mo maunawaan kung ako si Joseph, magtatanong ako. Hindi ba ako mahal ng mga kapatid ko? Naiinggit ba sila sa akin? Ba't nila ako binenta? Tama? Pero after few years, anong nangyari kay Joseph? Naging katiwala siya ni Potiphar. Sorry. Yeah, iba si Potiphar. Sorry. Thank you for correcting. Ng paraon. Tama? So, bilang naging katiwala siya, yung mga taga-Israel sa panahon ng taggutom, ngayon lalapit sa Ehipto. Sino ang katiwala? Si Jose, si Joseph. Mga kapatid niya lumuhod sa kanya. Ano nangyari at the end of the day? Natulungan niya hindi lang mga kapatid niya, kundi buong angkan niya, buong Israelita. Question. Alam ba natin ang plano ng Diyos? Katulad ba ng plano natin ang plano ng Diyos? Ang nakikita ba ng Diyos ay nakikita din natin? God's ways are higher than our ways. God's thoughts are higher than our thoughts. For example, may mga pangyayari sa buhay natin, tayong mga tao, na nangyayari na somehow masama. Hindi ka aya-aya sa paningin ng Diyos, hindi ka aya-aya sa paningin ng kapwa-tao. Somehow, kasalanan sa mundo. And nung naging Kristiyano tayo, we felt bad. Kasi parang na-expose yung kasalanan natin. Example na lang ako. Nung bata ako, elementary, high school, as you all know, di ba? Kinukwento ko sa inyo. Dahil sa pangangailangan, para lang ako'y makatapos ng pag-aaral, somehow, naging callboy ako. For a short span of time. Do I like to be a callboy? No. Tinawag lang ng sitwasyon. Tinulang lang yung budget. Pero ginusto ko ba? Hindi. Masakit. Namolestya ako. Ginusto ko ba? Hindi. Masakit ba? Oo. Nakatapos ba ako? Yes. Pwede ba akong magtampo sa Diyos? Nagtampo ko. Dati akong naglilingkod sa simbahan. Lector, commentator, choir, sakristan. And for the longest time, tinago ko yun sa sarili ko kasi nagalit ako sa Diyos. Kasi hindi ko pa naintindihan. Hindi na ako nagsimba ever. Kasi masakit. No? But fast forward, sa Singapore, I met Jesus. Someone invited me to the church at mas natutunan ko kung sino ang tunay na Diyos ng Biblia. Na hindi bala dapat tayo titingin sa tao. Kasi ang tao makasalanan. Ang bawat tao may paghihirap, may pinagdadaanan. At lahat ng problema na pinagdaanan natin o yung suffering natin, alam nyo ba na may magandang plano? Kasi kung hindi ko naranasan ang lahat ng iyon, wala akong may babahagi sa inyo. Hindi natin makikita ang kapangyarihan ng Diyos. Nasagaling ka sa hirap at sa putik at sa mga karanasang hindi mo ginusto, pero nalampasan mo. At nagtiwala ka ulit na may buhay na Diyos. At sa kabutihan ng Diyos, I am standing here na feeling kong marumi, na feeling kong namoles, na feeling kong hindi karapat-dapat, pero pinili ng Diyos para magsalita sa inyo ngayon na totoo ang Panginoon.
Nagsuffer ba ako? Matagal. Naghirap ba ako? Mag-isa nang walang nakakaalam. Pero, nung nakilala ko ang Panginoon, my life has changed. Sabi ng Panginoon, anak, nilinis kita. Dahil sa banal kong dugo at sa pananampalataya mo, you are a new person, you are a new creation in spirit and in truth. Mahirap paniwalaan. Parang ang hirap tanggapin. Hindi, Lord, di mo naintindihan. Marumi ako. Hindi ako mabuting tao. Sinungaling ako. Nagnanakaw ako. Nagyoyosi ako. Porn addict ako. Napakarumi ko, Lord. Bakit ako? And God said, this is the reason why I died on the cross. Para maligtas ka. Para malinis ka. Wala kang ibang gagawin kundi tanggapin at maniwala. No? Believe that I died on the cross for you to be saved. I came to the world not to condemn you, but to save you. Ang Panginoong Hesukristo, dahil sa biyaya niya at sa grasya niya, kaya tayo nakakatayo ngayon dito. Lahat po tayo may kanya-kanyang problema. Lahat tayo may kanya-kanyang pinagdaanan. May mga desisyon tayong mali na hindi natin alam at hindi natin ginusto, pero tinawag ng pagkakataon. Can I encourage all of you, youth, married couples, do not condemn yourself. God allowed this thing to happen, pinahintulutan ng Diyos for a purpose. Nangyari kay Jose, masama, hindi maganda. Halos hindi mabigyan ng kapatawaran. Pero may magandang plano. Tama? Naranasan ko ang lahat ng karumihan. Pero may magandang plano ang Diyos. Kasi kung hindi ko siya nakita at hindi ko naranasan ang pagmamahal niya at ang biyaya niya, walang magbabahagi sa inyo at magpatotoo na ang Diyos ay buhay. Na ang Diyos ay mapagpatawad, na ang Diyos ay makapangyarihan para baguhin ang ating buhay. So sa mga may problema, lalo na sa identity at lalo na sa sitwasyon ninyo na hindi nyo naman ginusto, pero somehow tinawag ng sitwasyon, ask the Lord and believe that He allowed it to happen for you to have a better life, for you to be strong, for you to fulfill the purpose of God. Sometimes, masakit, mahirap tanggapin. Pero tandaan nyo to, God is sovereign. Lahat ng paghihirap natin is not meaningless. It is meaningful. Kailangan nyo lang i-align sa Panginoon ngayon. Pag natuklasan nyo na ang Diyos, i-align ninyo sa tama, and God will bless you. No? The very least kasi nangyayari to, God is building our character. God is building our character within us. Kasi sa totoo lang, dati hindi ko naman kayang i-broadcast to eh. Kasi hiyang-hiya ka sa sarili mo. Pero sabi nga ng Lord sa akin, di naman ikaw ang may gusto nun eh. Di naman ikaw ang may gawa. May mga mapagsamantala lang. No? So, how will you believe God kapag gano'n ang problema? Sabi niya, no, I'm building the character within you. 2 Corinthians 4:17, sabi ni Pablo, sapagkat ang mga paghihirap na dinaranas namin sa mundong ito ay panandalian lamang. Can I hear an amen? Ang paghihirap natin ay panandalian lamang at hindi naman gaanong mabigat. Sa akin mabigat. At dahil sa aming mga paghihirap, may inihandang gantimpala ang Diyos sa amin na mananatili magpakailanman at hindi mapapantayan. Amen? I may lost something, but when I receive Christ, I have eternal salvation. No one can take that out from me. Amen? Tandaan po ninyo to. To handle your suffering o paghihirap, tandaan nyo, meron kayo na hindi makukuha sa inyo. Kaligtasan ninyo. Sabi ni Apostol Santiago, sabay-sabay tayo, mga kapatid, magalak kayo sa tuwing dumaranas kayo ng mga pagsubok,
sapagkat alam niyong nagdudulot ito ng katatatagan at sa pananampalataya ninyo. Kaya, tiisin nyo ang mga pagsubok upang maging ganap at walang anumang pagkukulang ang buhay ninyo. Sino dito na sa tuwing magkakaroon ka ng paghihirap at nalampasan mo, ay salamat kay nga pong Ginoo. Tama? And somehow, minsan may masasabi pa tayo na, ano pa kayang problemang hindi ko kayang lampasan? Kung alam mo lang, dinanas ko na lahat. Tama, mali? No, if you will really recalibrate your mind, no, and balikan mo yung mga problema mo, the past few years, the past few months, isipin mo kung ililista mo, ay grabe na lampasan natin to, ay grabe natapos to. No, isa na lang talaga yung pandemic eh. Walang trabaho, kumain tayo lahat. Dumami pa yung laman ng cabinet natin, si Ate Joy, daming grocery sa bahay nun. Daming ayuda. Diba? Isang tabo lang kailangan, 10 tabo niya. Tama, mali. So, ito yung nagpapatatag sa atin. No, I pray na sa tuwing may pagsubok kayo, tandaan natin na, ay, lilipas din to. Ay, itong pagsubok na to, dadaan lang to. Ay, itong pagsubok na to, hindi ko to tatambayan. Kasangkapan lang to ng Diyos para tumatag ako. Ay, nagtitiwala ako sa Diyos. Ito, sus, wala yan. Cancer ka lang. May Diyos ako. Diabetes ka lang. May Diyos ako. Magugutom lang naman ako ng 3 araw eh. May tubig naman. May Diyos ako. Tama? Because God is good. Amen? And lastly, we must remember that one day, all this suffering will be removed. Sino dito gusto? Imagine niyo mawawala yung lahat ng paghihirap. Amazing, di ba? Pag nawala yung paghihirap natin, we will be excited. You know why? Jesus will come back. Babalik ang Diyos, si Jesucristo. At sa pagbabalik niya, aayusin niya ang lahat. Bawat problema, bawat detalye ng problema natin, aayusin niya. Paano ko nalaman? Nakasulat sa Pahayag 21 verse 4. Sabayan niyo ako. Sabi niya, papahirin niya ang mga luha sa kanilang mga mata. Wala nang kamatayan, walang kalungkutan o iyakan, walang sakit, sapagkat lumipas na ang dating kalagayan. So leave your past behind. Start walking and living a Christian life because you are a new creation. Amen? No? And another thing, lahat ng paghihirap natin, mawawala. Imagine pag nasa new heaven na tayo, sa new earth. Wala na tayong sakit, walang kalungkutan. Pastor, ano bang gagawin natin dun? Pupunta ba tayo sa ulap? Tapos para ba tayong anghel? Na nakaganon lang? Hindi ganon yun. Napaka-boring naman kung ganon. Your body will be glorified. Kapag tayo namatay, yung soul natin pupunta sa heaven, tapos pagbabalik ni Jesus, ibabalik yung katawan natin. Ganito tayo. Pero hindi na magkakasakit. Wala na salamin kasi hindi na malabo ang mata ko. Kahit mataba siguro ako doon, malakas ako, di ako hihingalin. Wala nang uric acid. Wala nang kolesterol. Wala na sakit ng ulo. Hindi mo po problemahin ang pagkain mo. Lalong hindi mo po problemahin ang kapwa mo tao kasi lahat mabait na. How good it is. Imagine. Pastor, paano po ba sa new heaven and earth? Yung bang heaven, ano ba, puro ulap lang ba doon na kulay blue? Mali. Whatever is in here na nakikita ninyo, it will be restored. Mas maganda dito. So pastor, kung halimbawa, pangarap kong pumunta ng New Zealand ngayon, di ko napuntahan dahil wala akong pera. Sa pagbabalik ba ni Kristo, mapupuntahan ko na ng New Zealand? Who knows? Yes. Uy, tara, libot tayo. Saan tayo punta? New Zealand. O, tara. New Zealand! Chong! Ay, ganda pala ng New Zealand, no? Uy, ganda, ha? Uy, gusto kong pumunta doon sa pinakamatayog na bundok. Anong pinakamatayog na bundok? Sa Nepal. Mount Everest. Boring na dito sa New Zealand, tol. Punta tayong Everest talaga.
Oh, punta tayo Everest. Zoom! Uy, kaliit naman ang Everest, oh. Baka nga magtumbling-tumbling ka pa dun sa taas. Kasi wala nang lungkot, wala nang walang kalungkutan and all. Hindi mo pa problemahin ang pagkain mo. Ay, nagugutom ako. Oy, prutas. Oy, kain. Huwag kang mag-alala, hindi ka magiging Adan at Eva. Kasi that time, everything is free. Ay, nauuhaw ako. Baka wala nang nawasa nun. Kasi dumadaloy na sa ilog, napakalinis ng tubig. Kapag ininom mo, it's refreshing. Di mo na kailangan ng yelo. Amen? Imagine with me. Ganun ang heaven. Tapos, wala nang mag-aasawa doon. Alam niyo ba sa heaven, wala nang asawa? Kasi nga, pure na tayo. Lahat pantay-pantay na. Pero mare-recognize ba natin ang asawa natin? Yes. Pero di bilang asawa. Kapatid. Kaya kapatid na Chauyen, habang nandito pa tayo sa mundo, gawin natin ang mga bagay na pwedeng gawin na mag-asawa. Pag nasa heaven na, wala na. Okay? Oh, mga youth, close your ears. Pero, mas masaya kasi puro. Wala nang chess. Wala nang chess sa heaven. New heaven. Wala nang chess mess. Oh. Wala na ding Judith. Hallelujah! Wala nang Judith. Alam niyo ba that in the Bible, pag may new heaven and new earth, hindi na kailangan ng kuryente. Sino ang... Totoo, Ate Lai, huwag ka tatawa. Totoo sinasabi ko. Nasa Bible yon. Alam niyo kung sino magiging liwanag natin sa araw at gabi? Jesus Himself. Hindi na nga magdidilim ang kalangitan eh. Ha? 24 hours tayong gising? Oh, yes. Kaya kung gusto niyo matulog, matulog na kayo ngayon. Hindi kasi, during that time, 24/7, kasi di ba wala nang glorified body tayo eh. So hindi mo na kailangan ng tulog. I-enjoy mo lang lahat. That's why kaya sinasabi ni Apostol Pablo na hindi maikukumpara ang hirap na dinadanas mo dito sa mundo na 80 years, kumpara sa buhay na walang hanggan na i-enjoy mo lahat ng nilikha ng Diyos kasama yung Ama sa langit. Kung nabibitin kayo sa worship dito, doon buong buhay ninyo, magwo-worship kayo. Maglilingkod kayo. Sigurado ko lahat maganda ng boses doon. At sigurado ko wala nang mabahong hininga doon. Are you with me? Kaya ako ginagawa ko. Kasi parang ang saya. Imagine niyo as a pastor, pag nandun na ako, para siyang grand reunion sa heaven. At imagine niyo kung halimbawa, grand reunion, sasabihin ng Lord sa akin, oh, anak, Lucky, halika dito. This is your clan. Tapos magulat-gulat ako, nagsimula ako dito sa Hope Bataan ng 5, tapos naging 100, 500. Yung 500 na yon, kayong lahat, sinyer nyo yung gospel. So times 10, times 2, times 2, times 2. Imagine kung nakita ko sa grand reunion sa heaven, meron akong 10 million grandchildren. Meron akong anak at apo sa apo sa apo sa apo. Spiritual family ko kayo eh. Diba, nagsimula sa amin dito, tapos lahat kayo nag-share. Excited ako, God, gaano karami yun sa amin, yung clan namin. Tapos sisigaw tayo. Siguro wala nang doon, comparison. Baka kasi sabihin nyo, we are from Hope Bataan. Wag na ganon. Kasi isa na lang tayo. Ha? Masyado tayong aggressive eh. Diba? So, we are one body, pero imagine with me. Magkikita-kita tayo doon. Sasabihin, oh, si Ate Lai to. Ito yung si Ate Lai na kapitbahay namin. Oh, si Princess to. Ay, nasawa mo yung asawa mo. Praise God. Kasi hindi ko na inabutan nung nandun tayo sa earth. Nag-receive pa rin pala siya. Amen. Hallelujah. Are you with me? Kaya huwag kayong mawalan ng pag-asa. Napakaganda. All will be removed. If we trust in Jesus, He will raise us from the dead with immortal, glorified bodies. Immortal, guys. So that we can enjoy an eternity with Him without suffering. Kahit ito na lang ang isipin nyo eh. Diba? Romans 8:18, para sa akin, sabi niya, sa mapaghihirap sa buhay na ito, ay hindi mayahambing sa napakagandang kalagayan na mapapasa atin balang araw.
Therefore, guys, our hope is not be relieved of suffering in this life, but to wait patiently for His coming. Mag-antay tayo ng may pagtsatsaga. Romans 8:25. Pero kung ang inaasahan natin ay wala pa, naghihintay tayo ng may pagtsatsaga. Sabihin niyo sa katabi niyo, magtsaga tayo. Alam niyo ba, sa pagtsatsaga niyong pakikinig, ngayon pa lang tayo magsisimula sa Job 42. Okay. Job 42, verse 7 to 17. Basahin natin. Pagkatapos sabihin ng Panginoon kay Job ang mga bagay na ito, sinabi niya kay Elphaz na taga-Teman, galit ako sa inyo at dalawa mong kaibigan dahil hindi niyo sinabi ang katotohanan tungkol sa akin katulad ng ginawa ni Job na aking lingkod. Kaya ngayon, sabay-sabay tayo. Kumuha kayo ng 7 toro at 7 lalaking tupa at dalhin ninyo kay Job at ialay nyo sa akin bilang handog na sinunog para sa inyong sarili. Si Job ay mananalangin para sa inyo at sasagutin ko ang kanyang panalangin. Stop there. Sinong mananalangin? Sinong papanalangin niya? Yung kaibigan. Mamaya, unfold ko yan. Hindi niya sinabi ang buong katotohanan tungkol sa akin, katulad ng ginawa ni Job na aking lingkod. Kaya ginawa nila Elphaz na taga-Teman, Bilda na taga-Shua, at Zophar na taga-Naama ang iniutos ng Panginoon sa kanila. At sinagot ng Panginoon ang dalangin ni Job. Wow! Ano kaya yung dalangin ni Job? Ano kaya yung sinagot? Church, I am convinced that God will ultimately reward us in many tangible and intangible ways. 5 lang ang naka-receive ng reward. Amen. Tagalugin ko, naniniwala ako na may gantimpalang nakaabang sa atin, mahahawakan man o hindi, ito ay something na hindi mawawala sa atin. Amen. During our trials, dahil sa suffering at paghihirap natin, and He will give us double. Can you say double? Double for our trouble. Tama? Na-trouble tayo, di ba? But God will double the trouble. No. God will double our blessing and restoration for the trouble that we went through. Ito na yung times 2. Ito na yung times 2 sa Job 42. Naniniwala ba kayo na kapag na-handle natin ng maayos ang problema natin at ang suffering natin, ang reward na nag-aabang sa atin, not 1 but times 2 or more. Amen. No? And we read from the instruction of God kay Job, no? Paano ba natin makukuha yung times 2 after suffering? First, get through it, get over it. Can you say, get through it? Get over it. Na-realize ni Job yung katotohanan na sa simula pa lamang at dun sa pagtanggap niya sa katotohanan, nung tinanggap niya yung katotohanan, sabi niya, okay God, okay na, ikaw na. You remember nung sinagot siya ni God? And explain ni God sa kanya, Job, ito kasi ang nangyari. Diyos kasi ako. Diyos lang naman ako, Job. Akong gumawa ng langit at lupa. Ito nga, ginawa kong Behemoth at Leviathan eh. O, tapos tatanungin mo pa kung anong problema. Problema lang yan. Maaarok mo ba ang sagot ko, Job? Anong sagot ni Job? Okay, okay na. Sorry. So, Job get through the problem and the suffering, and after that, nung malaman niya na may Diyos na buhay, he get over it. Kinalimutan na niya, paghihirap ka lang. May Diyos ako. So, tell your neighbor, get through it and get over it. Paano pa natin makukuha yung times 2 after suffering? Stop complaining and start accepting. Tigilan ang pagko-complain. Simulan ang pagtanggap. I-realize natin na ang plano ng Diyos ay higit sa plano natin. Ang layunin ng Diyos at ang dahilan ng Diyos para sa ating lahat, kasama ang paghihirap, lahat ng yan ay ginagamit na kasangkapan ng Diyos para tayo ay pagtibayin sa pananampalataya upang sa bandang huli, tayo rin ang tatanggap ng gantimpalang ni kailanman ay makukuha sa atin ng mundo. Amen? So, stop complaining. Tell your neighbor, stop complaining.
Start accepting. Anong tatanggapin natin? Tanggapin mo na anak ka ng Diyos at tagapagmana ka. Hindi ng isa, kundi ng doble. Sagana ka. Siksik, liglig, umaapaw pa. Amen? No? Lastly, this is the thing. Yung kanina, minto ako. Don't be selfish. Be selfless. Sinong pinagdasal ni Job? Hindi niya pinagdasal ang sarili niya. Pinagdasal niya yung kaibigan niya, church. Ito yung problema. Minsan, pag nagkakaproblema tayo, ang tinitingnan lagi natin, ang focus natin, me, myself, and I. Kaya yung problema, mas lalong naging malaking problema. Subukan mong tingnan ang problema ng iba. Ay, napakapalad ko pala. Kaming dalawa ni Chow Yen. Sa tuwing lumalabas kami para mag-pray sa ibang tao at mag-outreach, umiiyak kami. Bakit? God, sorry. Nagre-reklamo kami sa buhay namin na ang dumi-dumi ng bahay namin. Yung iba pala, sapat na sa kanila na matulog sa putikan, masaya pa sila. Sorry, God. Lord, we pray in the name of Jesus, basbasan mo tong bahay na to na magkaroon ng mga taong magtutulong sa kanila para mabigyan sila ng magandang tahanan in Jesus' name. We stop praying for ourselves. We start praying for other people. At alam nyo sa pangyayaring yon, when we take out the focus to ourselves and we start loving other people, that's where the blessing and the promise of God overflows. Kasi hindi ka naging sakim. Nagigdaluyan ka ng pagpapala. Minsan kasi, kapag naghihirap tayo, sinong lagi nating iniisip? Ako, para sa akin. Church, start helping and loving other people. Gagawin kang daluyan ng pagpapala ng Diyos. Job realized it. Sometimes kasi, kapag na-stuck tayo dun sa pity party na masakit, may problema ako, may sakit ako, wala akong pera, may ganito, etc., etc. No, sometimes we must pray for other people, no? Kasi doon lalabas yung blessing ng God. Paano ko nalaman? Verse 10, sabay-sabay tayo. Pagkatapos maipinalangin ni Job, after Job prayed sa kanyang mga kaibigan ang pinagdasal, muli siyang, sabay-sabay, muli siyang pinaunlad ng Panginoon at dinoble pa niya ang dating kayamanan ni Job. That is the double, that's the times 2. Lahat ng kapatid niya at mga kaibigan noon ay nagpunta sa kanya at nagsalo-salo sa kanyang bahay. Inaliw nila si Job sa kahirapang pinasapit sa kanya ng Panginoon. At bawat isa sa kanila ay nagbigay kay Job ng pera at gintong singsing. Sa gayoy, lalong, sabay-sabay, lalong, ng Panginoon ang uling araw ni Job, nang higit kaysa noong una, double. Bakit? Ang pinanalangin niya, ibang tao. Hindi para sa kanya, ibang tao. You notice that? How to have times 2 at Job 42. Love others. Pray for others. Start focusing, loving others. Kasi ang utos ng Diyos, sinong unang mamahalin? Ang Diyos. Anong pangalawang utos ng Diyos? Mahalin mo ang kapwa mo. Gaya ng pagmamahal mo sa iyo. Isn't it amazing? Napaka-consistent ng God. No? And sabi niya, binigyan siya ng Panginoon ng 14,000 tupa, 6,000 kamelyo, 1,000 pares na baka. Sarap kumain ng pares. At 1,000 babaeng asno. Binigyan din siya ng 7 anak na lalaki. Remember, namatay yung anak? Pero binuhay times 2 at 3 anak na babae. Ang pangalan niyang babae ay si Jemima. Ang pangalawa ay si Kesha. At ang pangatlo ay si Keren Hapuk. Walang babaeng mas gaganda pa kaysa sa kanila sa buong lupain. Imagine.
wala nang mas gaganda pa sa kanila. Imagine kung kayo, wala nang mas gaganda pa sa inyo. Kalain mo yun, no? Binigyan sila ni Job ng mana, katulad ng kanilang mga kapatid na lalaki. Pagkatapos nito'y nabuhay pa si Job ng 140 taon. Ang haba. Gusto niyo po yun? 140, ako ayoko yata. Pero kung gusto ng Diyos, kung kalooban ng Diyos, why not? Nakita pa niya ang kanyang mga apo hanggang sa ika-4 na salinlahi. Matanda na si Job nang siya'y mamatay. Amen? Do you want to receive times 2? Amen. Be a part of our spiritual family that reach out to the lost. Let's watch this video. Ng church natin. So that you will know, para alam po ninyo, na lahat po kayo ay kabahagi ng simbahan natin. Una sa lahat, yung mga panalangin ninyo. Pangalawa, sa bawat pisong binibigay po ninyo sa church, marami pong kinapupuntahan. Sa mga nababaha, sa mga nangangailangan pag may sakit, sa mga batang pili lang kasi ang daming bata eh. Gusto natin bigyan lahat, pero sometimes hindi kaya. Pero at least we can give to others. You know, with the little things that we give in the church, meron ding ibang tao na nakakakita, kaya tayo ay tinutulungan din nila. Salamat sa mga taong ito na na naghahandog din para may mas maabot tayong kaluluwa. No? Church, our deliverance through suffering is not always found within ourselves. Most of the time, nakikita natin yung deliverance na yon
pag pinagdasal natin ang kapwa natin. Pag minahal natin yung kapwa natin. And God loves that kapag tayo ay may mapagmahal sa kapwa. Can I encourage you? Do you want to have double for the trouble? Seek God first. And second, your neighbor. You will receive yung times 2 sa Job 42.